At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. Nasa 400 kilometers east of Baler, Aurora, ang low pressure area ang binabantayan po natin na nagdala ng pag-ulan at maulap na panahon. Silipin po natin ang magiging direksyon ng low pressure area. Ito po, makikita po natin, ito po ay tatama po sa lupa at ito po ay malulusaw. Pagkatapos mawala o malusaw ang low pressure area, posibleng may mabuo na namang bagong low pressure area sa silangan ng Luzon sa loob po ng trough o kaulapan po nito. At ito po ay posible pong maging bagong bagyo. Silipin po natin ang ating satellite image para alamin ang mga lugar na apektado ng low pressure area. Asahan po natin ang may kalakasang pag-ulan dito po sa Visayas bukas at dito rin po sa Kabikulan at malaking bahagi po ng Southern Luzon at dito rin po sa Palawan. Kung mabuo ang bagong low pressure area at maging bagyo, papangalanan po itong bagyong Karding imbis na Kanor. Sa listahan ng bagyo, Kanor ang dapat na maging pangalan pero pinalitan ng Pag-asa dahil ang pangalang Kanor daw ay hindi magandang dating kaya pinalitan ng Karding. Sa Maguindanao, halos 15,000 pamilya po ang apektado ng pagbaha. Walang humpay kasi ang pag-ulan mula pa nung isang araw. Sa bayan ng Pagalungan, 12 barangay ang lubog na sa baha. Pinasok din ng tubig ang mga bahay, taniman at moske. Sa Bilira naman, nagdulot ng baha at landslide ang halos walang tigil na ulan. Nakuna pa sa video na halos lumampas na ang tubig sa dike. Sinuspindi ang mga klase sa elementary at high school. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi po nating tatandaan, ang buhay ay weather lang.